Kumustahin natin ang mga kababayan natin sa Tacloban na naghahanda na sa posibleng pananalasa ng Bagyong Ruby. Makakausap natin si GMA News stringer Jeff Manibay. Magandang tanghali sa iyo, Jeff. Magandang tanghali rin sa iyo, Rafi at Connie. Kumusta ngayon yung panahon dyan sa Tacloban? Well, kumpara sa panahon kahapon kung saan napakainit ng araw, sa araw na ito nagsimula na ang ihip na hangin mula Kanluran patungong Silangan kung saan naroon yung Bagyong Yolanda, yung Bagyong Ruby. No? At sa wari namin, namumuo na ang ilang makapal na ulap dito at sa wari namin uulan ito mamayang hapon. At maaaring maka-apekto ito sa relief operations na ginagawa ngayon o sa paghahanda na ginagawa ngayon ng lokal na pamahalaan kung saan nabibigay sila ng mga relief goods at mga gamot at inililikas na ang mga tao papunta ng evacuation center. Sa ngayon ba, Jeff, nadadagdagan pa yung dami ng mga nagpupunta sa mga evacuation centers? Mga ilan na sila ngayon, Jeff? Yes, marami-rami na. Libo na binibilang dito dahil patuloy ang evacuation na operations dito sa Tacloban sa lokal na pamahalaan. At yung mga residente na mismo ang gustong magpalikas sa ninang naging karanasan nila noong nakaraang taon nung rumagasa ang Bagyong Yolanda. Pero yung mga evacuation centers naman, Jeff, ay kumusta naman? Malayo naman ito sa mga baybaying dagat na posible ring tamaan ng storm surge kung sakaling tumama nga itong si Bagyong Ruby sa lupa. Ang ibang evacuation centers namin, medyo malayo siya. Pero yung iba ganun pa rin, no? Doon pa rin mapupunta sa mga eskwelahan. Ang isa lang sa pinangangambahan ng mga guro ay yung mapangalagaan ang bago nilang bili at gawa na mga kagamitan. Dahil kung matatandaan natin, Rafi, ginawa itong mga eskwelahan namin kasama yung mga international NGOs na nag-ambag para agad maipagawa ang mga eskwelahan, lalong-lalo na yung mga elementary school kung saan pumapasok ang ating mga bata. Jeff, kumusta yung mood ng mga tao dyan sa Tacloban? Paano nila tinitake itong balitang ito, itong mga babala ng pag-asa ngayong papalapit nga itong si Bagyong Ruby? Nag-ikot ako kanina sa downtown area, Rafi, at baka sa mga mukha ng residente dito ang pangamba, takot at alaala ng isang malagim na sakuna noong unang taon. At dito sa downtown area, kapansin-pansin ang patuloy pa rin pamimili ng mga residente ng mga pagkain gaya ng sardinas, bigas, noodles. Kasama na rito ang mabili rin dito ang solar lamp, flashlights at mga baterya bilang paghahanda sa paparating na Bagyong Ruby. Ang nakausap ko mga mamimili at ang sabi nila sa atin ay ang pamimili nila ay sanhi ng naging karanasan nila last year kung saan matapos ang bagyo na looting ang mga grocery at ang mga tindahan. Kaya ngayon pa lang, antimano, sabi nila, mamimili na kami dahil baka mangyaring muli ang looting na nangyari noong Bagyong Yolanda. Pero Jeff, maayos naman yung sitwasyon na wala namang panic buying na nangyayari o talagang may mga namataan ka o naobserbahan kang gano'n na, Jeff? Kahapon, kapansin-pansin na nagpa-panic buying yung mga tao. Sa katunayan, Rafi at Connie, naubusan ng mga sardinas ang malalaking groceries dito, kasama na yung mga branded malls. Gawa ng dinagsa ito ng mga tao dahil noong bandang tanghali kahapon na inanunsyo ng lokal na pamahalaan na half day ang mga eskwela at half day din ang ilang sangay ng lokal na pamahalaan para makapaghanda sa paparating na bagyo. Yung hakbang na ito ay bahagi ng preparasyon ng syudad na mabawasan ang populasyon ng Tacloban bago pa man tumama ang Yolanda dahil ayon sa kanila mas madaling matugunan ang pangangailangan ng mamamayan kung kukunti lang ang tao sa loob ng syudad ng Tacloban. Panghuli na lamang, Jeff, bukod sa nabanggit mo na pag-anunsyo ng maagang kanselasyon ng trabaho at eskwela dyan sa Tacloban kahapon, ano pa yung ibang tugon ng lokal na pamahalaan dyan?
Ginagawa nila ang lahat, no? Kapansin-pansin ngayon na maaga pa silang naghanda. Ibinubuo nila yung mga pangangailangan at ang kaibahan ngayon, Rafi at Connie, yung mga sasakyan kung saan nakalagay ang mga relief goods at mga gamot, at iba pang kagamitan, yung lahat ng sasakyan nila iaakyat nila dun sa City Hall. Ang City Hall, Rafi, ng siyudad ng Tacloban ay nasa ibabaw ng bundok at iaakyat nila ito gawa ng naging kararatan last year na lahat ng inihanda ng pamalaan ay lumubog nung pumasok ang storm surge mula sa Bagong Yolanda. Ihabol ko lang, Jeff, meron bang abiso sa mga barko naman na naglalayag malapit dyan sa Tacloban? Dahil alam naman natin na isa sila sa mga pinaka-apektado noon. Inabisuhan na rin ba na mag-take shelter muna? Kahapon pa, napansin natin yung Coast Guard. Hindi ko lang alam kung nag-declare na sila, pero napansin natin na yung Coast Guard nandun sa port area, no? At inaano nila, parang nire-regulate nila yung load ng mga pump boats ng mga taong papauwi dahil nga tumagsa yung mga tao dun sa port area para makatawid dun sa mga karatig island dito sa siyudad ng Tacloban. So, sa mga oras na ito, hindi pa natin tantong matukoy kung ipinatigil na ang paglalayag ng mga maliliit na sasakyan pandagat, Rafi. Okay, maraming salamat sa iyo, GMA News Stringer Jeff Manibay. Mag-ingat kayo dyan.